myself. Now is Monday and we are in 6th day of this alternate day of fasting lifestyle. Kahapon is my eating day. That is Sunday. I went to church and I eat with my churchmate. Grabe yung lips ko. Tuyong-tuyo. Well, I am 13 hours fast sa oras na to. At kahapon nga ay hindi tayo nahirapan na i-maintain ang ating low carb lifestyle kahit na ang mga kasama natin ay kumakain ng pagkasarap-sarap na kanin at mga merienda nila, yung binake na oatmeal with apple. Naririnig ko yung ghrelin ko kumukulo. Basta meron sila nun merienda na binake nila. At hindi po ako na-tempt kumain dahil habang sila kumakain ay nilabas ko din naman yung aking baon na karne. At yun yung aking kinakain together with them. And then nagbaon po kasi ako ng aking pagkain para sa ganon ay focus lang ako doon sa baon ko at hindi na ako titingin sa kinakain nila. I eat with them, kasama ko sila sa hapagkainan, I sit with them, and malakas na yung ating yung pagpipigil natin sa sarili upang hindi makakain ng carbs. And nakatulong sa akin yung pagpipigil dahil 1 month nga akong nag low carb muna bago ako nag alternate day fasting. Hindi sunod-sunod yung yung pagkulo niya, pero okay lang, I can ignore kasi wala naman siyang pain. Maingay. Ito po ay yung electrolytes. I sip electrolytes the whole day. Dahil kapag hindi ako uminom nito, parang mabigat yung aking ulo. Magkukulang ako sa electrolytes, sa asin, sodium, potassium sa aking katawan, kaya nangyayari ang pagsakit ng ulo. At itutuloy natin itong pagpa-fasting since this is our lifestyle. Lifestyle. Huwag tayong sumuko. At masaya siya kasi ang dami nating natitipid para sa pagkain. Nag-iisip nga ako baka magpo-prolong fasting ako. Kasi magbabakasyon yung mga bata, tapos ang daming statutory holiday at meet up with friends. Chinese New Year kasi. Meron kaming 3 days na bakasyon, holiday, at walang tigil na meet up with friends and eating ang mangyayari dyan. Kaya naiisip ko siguro mag-prolong fasting ako bago pa dumating yon, kasi mapapakain tayo kapag meron tayong mga kasama. It's very hard na pilitin ng sarili na huwag kumain, lalo na maya't maya ay kumakain ang ating mga kasama. Gagawin ko na lang siguro ay magbili ng mga low carb snacks like mani and
chicharon. Sige lang, cool lang. Okay lang yan, hindi ka mamamatay. Kita mo to, oh. Grabe yung visceral fat ko dito. Hindi makita. Ayan. So, I don't worry kung pakulo ka ng kulo dyan. Marami kang pwedeng kainin dyan sa loob ng aking katawan. Kailangan talaga handa ang iyong katawan sa iyong pagfa-fasting. Kailangan mo siyang gawing routine ng iyong katawan para matanggap niya. Ang isip kasi natin dapat sanayin natin. Kasi kapag mabibigla, gagawin niya yung routine niya araw-araw na kain ng kain, mayat maya kain. Kaya kailangan na handa ang katawan mo sa iyong pagpa-fasting. Noon na yung isang buwan kong pag-low carb, 1 meal a day minsan, kadalasan 4 na beses sa isang linggo, 1 meal a day. Yung tinatry ko na mag-alternate day fasting, hindi talaga handa. Hindi handa yung aking katawan. Yung talagang ang lakas ng tukso. Malakas yung tukso na kumain ako. Kaya napapakain ako. But I try na nag-fasting ng isang araw talaga. And then, nag-umpisa yan minsan, nagawa ko ang 24 hours. Tapos, I tried again kinabukasan. Nagawa ko na yung nagawa ko na yung lagpasan ng isang araw. So, ngayon, parang natanggap na ng aking utak na siguro magiging madalas na itong ganitong sistema, fasting. Hindi kasi basta-basta. Gusto ko mag-fasting, bukas magagawa mo na. Hindi po ganun kadali. Kaya po ako nag-low carb kasi kailangan pababain yung insulin. Kapag naka-elevate ang ating insulin, that means maraming carbs sa ating katawan. Nakataas ang ating insulin. Hindi siya sanay. Ang fuel pa ng katawan natin dyan is carbs. So, hindi niya gagalawin ang ating taba hanggat hindi yan bababa. Paano yan pababain? Paano pababain ang insulin? Iwasan kumain ng carbs. So, ang ginawa ko, low carb. Low carb, nung una may gulay. Pero, papunta na ako sa carnivore ngayon. Wala nang gulay. Kaya, nandito nakababa na yung aking insulin. So, magagalaw na niya ang fats. So, ang fuel ko ay naging fats. Kasi kapag may mga vlogger na ang nag-fasting sila 24 hours, 1 meal a day. Pero ang pagkain nila ay high carbs. For me, I experience na kasi yung ganun. Hindi ko masyadong disturbing sa akin kapag yung bumababa na yung
Kasi kapag 24 hours kang hindi kakain, bababa yung ating insulin dyan. Tapos, pagkatapos mo nang bumaba, na ano mo na yung 24 hours na fasting mo, 1 meal a day, diba? Tapos, pagkain mo, high carbs, tataas na naman yan. At yung pagbaba niyan, yung experience mo dyan, medyo disturbing sa akin. Yung ayoko, naka-stress kasi sasakit yung ulo mo, manghihilo ka, kasi pawala ng pawala yung carbs. At ang gusto niyan, maghahanap yung utak mo, yung dopamine mo ng carbs, yung katawan mo, kasi sanay siya na carbs ang pinaprocess para maging glucose. Glucose ang tawag doon sa product ng carbs, sugar. Kaya sa akin, mas maganda na yung nakababa lagi. Kasi wala akong pagdadaanan sa buong pagpa-fasting ko na 24 hours. Wala akong pagdadaanan na pananakit ng ulo, panghihina. Kasi yung fats ko na yung gamit ang fuel niya is my fats. Yung ketones. Yun ang product ng fats pag na-process at maging fuel. So, hindi ko sinasabi na ito ang tama. Para sa akin lang, ito ang mas maganda para sa akin. Para less pagdadaanan ko kada fasting, di ba? Kada fasting na lang pagdadaanan mo yung masakit na ghrelin, yung pagkulo ng tiyan na may pain. Ganun po kasi ang pakiramdam ko kapag high carbs ang pagkain ko, tapos magwa 1 meal a day ako. So ngayon kaya ko na ang more than 24 hours kasi na-train na yung aking katawan na kumain ng fats. Fats ang gamit na. Kaya mas madali talaga. Try nyo po. Try nyo.